pa naman ng ilan nating undocumented na mga kababayan sa Sabah na mapag-initan sila sa gitna ng pagtugis sa Sulu Royal Army. Mula pa rin sa Sabah, may live report si Maki Pulido. Maki? Susan, natatakot nga yung mga Pinoy dito sa Lahad-Datu na mapag-initan pagtapos na nga itong military operation sa standoff sa Tandao Lahad-Datu. Ayaw magpakita ng mukha sa camera yung mga nakausap namin, pero yung mga talagang nangangamba daw ay yung mga walang papeles o kung sa salitang bahasa ay tawagin ay halaw o ibig sabihin itinaboy. Ang ibig sabihin lang daw kasi sa kanila kapag sila mapag-initan, magdo-door to door yung mga pulis pagkatapos ng standoff para huliin, tapos deport ang lahat ng mga walang papeles. Kaya lang naman daw sila nandito sa Sabah ay dahil may trabaho dito, nakakakain sila. Sa Tawi-Tawi, Basilan o Sulu daw kasi laging taggutom. Ang problema ng mga walang dokumento, tila pinagsasamantalahan naman ng iba, no, Susan? Isa sa nakausap namin, inaangal yung ahensyang Who's the Boss, naniningil ng fees para iproseso yung passport. Pero ang kanilang application na noon pang 2011 hanggang sa ngayon, wala pa rin kapalit na passport. Nagbayad pa naman sila ng 650 ringgit o katumbas ng 7,000 pesos para dito. Pinuntahan namin yung opisina ng Who's the Boss. Sabi ng mga staff na nandun, kailangan daw kasi ma-interview ng consul bago mailabas yung passport. Pero alam mo, tinanong natin yung Philippine Embassy natin dito, no, yung mga taga-Philippine Embassy na nandito ngayon sa Lahad-Datu, at sinabi nila na hindi raw accredited itong ahensyang ito. Meron daw talaga mga ahensya na tumutulong sa kanila, kaso dahil wala ngang konsulado dito sa Sabah. Hindi naman daw mailapit ang problema ito sa Malaysian Police dahil kailangan nga ng complainant. At dahil halaw yung mga biktima, ayaw naman magreklamo kasi baka nga naman mahuli. Susan? Maraming salamat, Maki Pulido.